Guys, welcome back again to my channel, Dave Scott 7 TV, isang barbero. Ayan. So, another video for today. Guys, yan, titira tayo ng gupit. Meron tayong customer, no? Ayan. Gusto niya dito, guys, yung gupit pang ano lang, pang 50. Yan, pang 50. Sa 52 na yata si kuya, no? Yan. Gusto niya dito ay number 2 guard ang gagamitin. Yung unang putol natin sa taas, yan, number 2 on top. Tapos sabay bawas sa gilid pagkatapos dali kami kumuha. So guys, nagkamali tayo guys. Akala ko number 2, hindi ako nagbabasa. Tingnan lang natin guys, ano. Kasi pinapalitan ko yung guard na yan. Ayan. Sabi niya number 2, tapos ngayon number 3 pala. So nagkamali tayo, no. Kaya pala sa tingin ko parang mahaba-haba pa siya ng konti, no. Tinatsansya ko na tinatsansya ko parang ano siya, parang mahaba pa siya, no. Nakakatawa naman. Ito lang kasi ano yung pang ano tayo, yung bang dire-diretso, parang yung bang may tiwala na tayo na kinukuha natin na yun pala ay hindi tama, no. Yan. So, para hindi tayo magkamali, dapat siguraduhin natin para hindi tayo matatagalan, no. Nakakuha na rin yan ng ilang minuto. Ayan. So, tinitingnan ko, no. Mali pala, hindi pala yun number 2, number 3 pala yun. Kaya palitan natin. Palitan natin guys. Yan, dos na yan, yung guard na yan. Ayan. So hagod-hagod lang tayo guys, ano. Dandahan lang para hindi maipit yung ating customer pa. Yan. So sipag at tiyaga, mahirap din maging barbero guys, hindi basta-basta. Yan. Saka yan, natuto ako niyan since ano pa, nung elementary pa ako, no. Elementary pa ako. Ang gamit ko pa noon ay isang yung gunting talaga. Yung gunting talaga ang ginagamit ko. Wala pang clipper noon. May clipper na noon pero ilan lang yung gumagamit kasi mahirap walang budget, ano. Yan. Mahirap walang budget kasi mahal ang clipper noon, mahal. Wala pang medyo mura, no. At mahirap din ang trabaho nung panahon pa, nung mahirap kumita noong pang mga 1980s. Hirap kumita, di tulad ngayon na medyo maraming mapapagkakitaan. So ayan, kaya tayo nakabili ng clipper. Kaya medyo magkaana nung yung ano natin, yung trabaho natin. Kasi clipper na, hindi na nakakapagod kasi hindi na tayo magupit-gupit. So dito tayo sa likod, tapos na tayo sa dos guys, no. Ayan, tapos dito na tayo sa likod. Dito tayo umuna sa likod kasi medyo mahihain ang ating model, no. Ayan, shout out sa ating model. Ayan. So yan, kalbo na yan. Wala na siyang guard, no. Unang kuha natin tira sa likod, no. No guard na naka-open lever yan guys. Tapos sundan natin siya ng half lever. Tapos i-close natin yan. Naka-half lever yan, no. Yung blade niya ay naka-half. Kaya yan. Ang mahirap lang dito sa kanyang ulo guys, no, kasi maraming
malalim. Kumbaga sa kalsada pa maraming lubak-lubak, ano? Maraming malalim. Kaya mayroon talagang portion na magda-dark spot siya. Yan, open lever, half lever and cross lever ang ginagawa natin yan sa bandang likod, dito sa likod, no? Ganun din ang proseso sa gilid. Yan, madali siyang mag-itim, guys, no? Yan, may itim kasi marami siyang dark spot, pero kahit papano, guys, gagawin natin, no, para hindi siya magka dark spot. Tingnan niyo lang o panoorin na lang hanggang sa huling video, no? Yan, sundan niyo lang ang video hanggang matapos. So naka number 1 na tayo dyan sa taas. So gamitan natin ang number 1. Hindi muna tayo gagamit ng gunting, guys, ano? Mamaya na lang tayo gagamit ng gunting. Tapos number 1 na naka half lever. Yan, para unti-unting bawas, no? Hindi natin i-close natin yung lever niya. Marami pa siyang dark spot kasi maraming malalim. Yan, kaya titirahin natin yan mamaya. So yan, guys. So ikot natin ng konti hanggang diyan lang kasi medyo mayroon natin. So sa gilid na tayo. So balik tayo sa no guard na naka-open ang lever. Yan. Hagod pataas lang, diretso. Yan, para hindi magkuan yung yung para siyang nakatagilid, no? Dapat diretso, hindi naka 45. Yan, diretso lang para maganda siya tingnan. Ayan. So konting ingat lang kasi wala siyang guard, no? Wala siyang guard, baka makalbo. Yan, baka magiging kalbo ang ating customer, kaya ingat-ingat, tandahan, dapat sigurado, no? Yan, i-half lever natin. Yan, i-half lever natin yan para half lever siya, no? Sa mga ganitong proseso, guys, dapat maingat tayo kasi hindi tayo gumagamit ng ng guard sa parte na yan, no? Dapat siguradong hagod, huwag padalos-dalos. Yan, sungkit-sungkit lang. Sungkitin lang natin, guys, no? Yan, no, maraming may dark spot, no? Mamaya titirahin natin yung dark spot na yan para mawawala yan. Pero hindi lahat ng dark spot na maalis natin kasi napaka sobrang lalim ng iba. At saka pangit siya tingnan kung talagang tanggalin natin yung dark spot kasi lumalalim siya. Yung putol ng buhok ay hindi na maganda, no? Biglang lumalim. Kaya tanggalin lang natin ng bawasan lang natin ng konti. So hindi talaga maiwasan sa mga ganyan kasi depende naman yan sa ulo ng customer, no? Depende yan sa ulo, yung bahagya niya. Ayan. So pogi yung customer natin. So gagamitan siya natin ng 0.5 guard yan sa may dark spot na yan para maalis siya.
Tapos adjust natin yung lever niya hanggat sa mawala yung itim. Yan sa batok niya, no? Dyan yung malalim. Ayan, kaya bigla siyang nag-dark spot. Pasikuan? Mike? So, dito tayo sa kabila. Kaabot Ayan guys. dito ba? Tandahan ha. Tandahan Dave Scott para hindi makalbo. Kaabot na dito. Isiman. Jadi diyan. Ayan. Nakauli ko, ano no? So, hagod pataas lang. Hindi yung naka 45 diretso. Para hindi pangpang, no? Para hindi pangpang yung kuan sa kanyang gilid. Kasi parang kung nakapangpang siya, pangit siya tingnan, no? Kaya diretso hagod pataas lang siya. Yan, so yan, marami siyang dark spot. Yan. Kita nyo naman guys. Basta may dark spot siya, yan yung parte na may malalim. Lubak-lubak yung ulo ng ating customer. Pero magawan pa rin natin yan ng paraan guys, no? So gamit tayo ng uno, diretso pataas. Yan, tanggalin natin yung dugtong, no? Ayan guys. Si Mike ba to? Ang trabahong barbero guys ay hindi basta-basta, no? Kasi sa tingin ko guys, barbero at saka karpentero, mas mahirap pa ang barbero. Mas mahirap siyang gawin. Ayan. Kasi sinubukan kong mag karpentero ba, pero mahirap siya sa i-compare sa paggupit. Mahirap yung paggupit ng buhok. Ayan guys, iplangkitan natin, tapos tanggalin natin yung nakausli lang, no? Yung nakausli lang dyan. Gamit natin ng ating bitiranong gunting. Ayan. Hindi siya stainless kasi pag stainless sa tingin ko mahirap siguro siyang hasain, ano, kaysa sa mga made in tobacco gunting. Yung pinakakilalang manggagawa ng gunting ay sa yung made in tobacco. Magawang Quezon Province ba yan? So ayan, so tanggalin lang natin yung hindi naputol sa blade ng clipper, kasi hindi naman lahat ng buhok mapuputol, maliban siguro kung talagang napakatalas ang blade ng clipper natin. Ayan. Kasi yung blade ng clipper natin ay medyo luma na, kaya hindi siya mapuputol agad at hindi siya lalahat. Mingawon. At saka mayroon ding blade ng clipper na yung pagputol mo ba ay kung yung resulta ay yung ano ba yon, yung may mga parang guhit na diretso sa paghagod mo, parang mayroon siyang guhit, mayroon siyang daan. Yan ang pinag-iisipan namin mga barbero, kung bakit yung may mataas at saka maiksi na nakaguhit sa yung paghagod mo mula sa harapan hanggang sa likod. Naguguhit talaga yan. Yan ang kuan, kahit na bago yung yung blade ba, ewan ko lang kung bakit siya nagkakaroon ng guhit. So yung mga barbero lang ang nakakaalam dyan guys. So ayan, naguguhit na tayo, no? Naglilinya na tayo para hindi ko na lang nilipat yung camera doon kasi baka magtaka yung customer natin bakit hindi pa kita ng video, no? Baka
tayo mapagalitan ako. Pero alam niya guys, kung tinitira natin siya ng video, ayan, yung palihim lang hanggat sa nalalaman niya na tinitira na pala siya ng video. So pag-aahit guys, o yan, wag nating idiin, no? Wag nating idiin yung blade. Baka masugatan yung customer, no? Yan, dapat parang ano siya, parang nakalutang lang. Dapat magaan sa kamay. Ayan. Dapat sigurado, ha. Huwag basta-basta magputol kung hindi sigurado. Para hindi tayo magpabalik-balik. So dito na tayo sa parting likod at yung mahaba-haba pang video natin. Sa kabila pala tayo. Sa gilid. Yan, may mga motor dumadaan, maingay. Nasa tabing kalsada kasi tayo guys. Oops. Dandahan para hindi masugatan. Baka magdugo, magalit si lolo. Ayan. So yan guys, tuloy-tuloy. Mag-ingat, baka mapaksit, masugatan ng customer, no? Yan. Dapat sigurado. So guys, pinto ko pala sa inyo guys, isang barbero mahirap talaga. Kung gusto nyo matuto, dapat tiyaga lang, ano? Dapat hindi mainit ang ulo. Kasi sa umpisa talaga, kung gusto nyo matutong mag-umpisa talaga, yung mga unang putol, basta pag putol nyo ay ano talaga, yung hagdan. Ano ba yun? Yung bang, kung tawagin namin mga Bisaya ay pahak-pahak ba? May mga, basta, ganun. Kaya, ganun din, lahat ng barbero ay ganun naman talaga. Pero ang pagiging barbero ay naniniwala din tayo na isang talento, no? Kasi may kanya-kanya tayong talento, pero kung porsigido kang matuto, ay matuto ka talaga. Huwag mong isipin na ikaw ay hindi marunong, hindi matuto sa paggugupit. Pagka porsigido ka talaga, matuto ka. Dahil lahat naman tayo, no, dumadaan sa mga ganyan. Mag-uumpisa naman tayo lahat. So, kumbaga, mga iba nagsasabi, lahat naman tayo, pagsilang natin, paglabas natin sa ating nanay, wala naman tayong dalang mga gamit. Kaya, yun yung mga sinasabi ng iba. Lahat tayo sinisilang na wala tayong mga gamit na dala, no? Pwede na lang siguro kung mayroon tayong paglabas natin, pagsilang natin ay halimbawa ako, paglabas ko ay may dala na akong gunting, clipper. Siguro yan ay talagang talentano ko na talaga yan, no? Skills ko na talaga yung pagugupit. Pero lahat naman tayo lumalabas sa ating nanay na walang dala, kaya siguro yan lahat ay pag-aaralan natin. Yan guys, so gumagamit tayo ng cleaning scissor para yung mga dark spot, kasi customer natin maraming lubak yung ulo. So dandahan lang tayo, alisin natin yung dark spot. Pero sa sobrang lalim, no, hindi natin siya talagang yung dark spot na hindi talaga natin maalis. So yan guys, kita naman, no, lubak-lubak yung kanyang ulo. So yan, dapat sipag-sipag lang, tiyaga lang, no, para dandahan, huwag mainit ang ulo sa mga ganyan, no. So yan, titirahin natin yan ng dahan-dahan hanggat sa maalis yung mga itim-itim. So yan guys, yan, okay guys, tuloy-tuloy lang, no, tuloy-tuloy lang sa pagbawas, dahan-dahan. Yan, oh, nako, dark spot talaga, no. Malalim kasi yung ano niya,
yung lubak niya malalim kaya nakaputol ano. So yan ang mahirap yan sa mga kuan, may malalim na kuan. Dapat sipag at tiyaga lang talaga. So dandahan hanggang sa matapos guys. Yan. Dark spot. Oh yan yung maitim talagang malalim na talaga yan. So hindi na natin yan siya pwedeng habulin natin kasi pangit na siya pagkahabulin natin yan kasi umano na siya parang bang malalim na siya, yung buhok niya malalim na, kaya hanggang dyan na lang. Pero hindi naman siya halata kung hindi siya sa video pagka ibang tinitingnan natin siya na hindi siya naka-video dito sa yung talagang yung personal, hindi yung video. Ayan. So yan guys, malapit na tayong matapos. Tapos tayo ulit, magre-review tayo, mag-finish na tayo dyan sa may bandang taas, gilid pataas, para yung mga hindi naputol sa blade ng clipper alisin natin yan putulin natin yung mga nakausli yan. Sobrang napakalalim ang ulo ni kuya kasi naka dark spot yan ay sinusukat naman natin yan ng dos, pero may portion talaga na kumakapal siya kasi malalim. So guys, salamat sa panunood salamat sa pagtiyatsagang panunood sa aking video, at ako ay hindi pa monetize guys, sana matulungan nyo pa ako guys para magkaroon din naman tayo ng para monetize din naman tayo. Ayan. So medyo po malapit na tayong matapos. Ayan. Yan guys. So yan guys. So thank you for watching guys. Yan, malapit na tayo. So yung mga hindi pa nakasubscribe ng aking channel, paki-subscribe naman at pakitulungan naman ng aking WH. Hindi talaga ng WH ako ngayon kasi hindi pa ako monetize. Yan. So that's all for today's video guys. Kita-kita tayo next. Upload natin sa mga hairstyle, mga uri-uri ng style ng pagupit guys So ayan, maingay dito, may mga motor na dumadaan. Lapit na. Thank you and God bless you all. Bye bye. Thank you for watching. Ayan, tapos na.